Si Sha'ari Bugin Altantuya ay ipinanganak noong 1978 sa Mongolia at nagmula sa isang pamilyang may mataas na edukasyon. Ang kanyang ama ay isang propesor sa National University of Mongolia. Dahil sa trabaho ng kanyang mga magulang, lumaki si Altantuya sa Russia. Bukod sa kanyang kagandahan, siya ay mataas ang edukasyon at bihasa sa maraming wika, kabilang ang Mongolian, Russian, Chinese, English, at kaunting French. Noong siya ay 18 years old, nagpakasal siya sa lead singer ng sikat na bandang Black Moss sa Mongolia at nagkaroon sila ng isang anak. Madalas silang makita sa mga magazine at interview, kaya't nakatanggap sila ng pansin mula sa publiko. Itinuturing silang modelo ng isang perpektong pamilya. Ang buhay may asawa ni Altantuya ay tila walang alalahanin, ngunit may pangarap siyang maging isang modelo at hindi nais manatiling isang may bahay lamang. Ang pangarap na ito ay naging dahilan ng madalas na pagtatalo ng mag-asawa at sa kalaunan, naghiwalay matapos lamang ng 2 taon ng kanilang kasal. Sa kabila ng kanyang kabataan at ang paghahanap ng pagmamahal, nag-asawa muli si Altantuya noong parehong taon ng kanyang pag-divorce sa isang designer. Ngunit ang kasal na ito ay tumagal lamang ng 2 taon. Sa kabila ng 2 nabigong kasal, hindi nagpatalo si Altantuya sa kalungkutan. Sa halip, nagpasya siyang ituon ang kanyang pansin sa kanyang mga pangarap. Lumipat siya sa Paris upang mag-aral sa isang professional modeling school, kung saan natutunan niya ang French at pinaganda pa ang kanyang mga kasanayan sa etiquette, pang maging handa sa kanyang karera sa modeling. Sa pamamagitan ng sipag at pagsusumikap, unti-unti niyang nakamit ang kanyang pangarap at naging isang matagumpay na modelo. Bukod sa modeling, naging isang negosyante rin si Altantuya na nag-e-export ng mga tela mula sa China patungo sa ibang bansa. Dahil dito, madalas siyang maglakbay at manirahan sa mga lugar tulad ng Shanghai, Beijing, Hong Kong at Taiwan. Sa mga mata ng kanyang mga kaibigan, siya ay namumuhay ng marangya, palaging bumibisita sa mga mamahaling lugar at nakikisalamuha sa mga elitista. Ngunit sa rurok ng kanyang karera, muling nabuntis si Altantuya. Sa kasamaang palad, ang kanyang ikalawang anak ay ipinanganak na may neurological paralysis, kaya't nangangailangan ng patuloy na medikal na pangangalaga. Hanggang ngayon, nananatiling hindi tiyak ang pagkakakilanlan ng ama ng bata. May mga usap-usapan na siya ay isang mayamang negosyante mula sa Mongolia, ngunit walang makapagsabi ng tiyak. Sa kabila ng pagkakaroon ng ikalawang anak na may malubhang kalusugan, hindi ito naging hadlang kay Altantuya upang magpatuloy sa kanyang magandang itsura at makisalamuha sa mga elitista sa mga social events. Sa kanyang kagandahan at kakayahang magsalita ng 4 na wika, madali siyang nakikibagay sa iba't ibang mga tao at sitwasyon. Nagbago ang buhay ni Altantuya noong siya ay 26 years old nang makilala niya ang isang lalaki sa Hong Kong noong 2004 sa isang international exhibit. Ang kanyang maharlika at eleganteng itsura ay nakakuha ng pansin ng marami sa kaganapan, kabilang na ang 44 years old na si Abdul Razak Baginda. Sa panahong iyon, si Baginda ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang advisor ng Ministry of Defense ng Malaysia at direktor ng Strategic Research Center. Siya din ay kanang kamay ng pangalawang punong ministro na si Najib Razak. Ang kapangyarihan ni Baginda ay kasing taas ng kay Najib at higit pa sa kapangyarihan ng marami pang iba. Maraming naniniwala na sa pag-akyat ni Najib sa posisyon bilang punong ministro, lalong uunlad ang karera ni Baginda sa politika. Gayunpaman, marahil hindi niya inakala na ang kanyang pakikipagkita kay Altantuya ay magiging isang potensyal na panganib sa kanyang karera at maging kay Najib. Agad na nabighani si Baginda kay Altantuya at siya naman ay nahulog sa tiwala at karisma ni Baginda. Ang kanilang pag-uusap ay naging natural at walang kahirap-hirap. At nakita ni Baginda kay Altantuya hindi lamang ang kanyang kagandahan, kundi pati na rin ang kanyang talino. Tulad ng nabanggit, si Altantuya ay bihasa sa 4 na wika at may malawak na karanasan sa international business, kaya't ito ay lalong nagpabighani at naging isang natatanging talento sa mata ni Baginda.
Inanyayahan ni Baginda si Altantuya na magtrabaho bilang kanyang translator. Ngunit ang titulong iyon ay isang formalidad lamang upang magkasama sila. Pinapakita ni Baginda ang kanyang pagpapahalaga kay Altantuya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa mga biyahe sa Europa, pagbibigay ng mga alahas, at pagtulong sa kanya sa pinansyal na aspeto tuwing kinakailangan. Ang mga kilos na ito ay nagkaroon ng malalim na epekto kay Altantuya. Mahigit 1 taon matapos ang kanilang pagkakakilala noong 2005, muling nabuksan ang puso ni Altantuya sa pag-ibig matapos ang 2 nabigong kasal. Inihayag pa niya ang kanyang pagnanais na magkaroon ng anak kay Baginda at maging kanyang opisyal na may bahay sa kabila ng pagkakaalam na mayroon na itong asawa. Gayunpaman, batid din ni Altantuya na bilang isang Muslim, pinapahintulutan ng batas ng Malaysia na magkaroon si Baginda ng hanggang 4 na legal na asawa. Nang ibahagi ni Altantuya ang kanyang ideya kay Baginda, malinaw na hindi ito tinanggap ng mabuti. Habang patuloy na umaangat ang karera ni Baginda sa politika at nakatakdang maging punong ministro si Najib, ang pagpapakasal sa isa pang babae ay maaaring makasira sa kanyang mga plano. Upang maiwasan ang anumang komplikasyon, mariing tinanggihan ni Baginda ang ideya. Gayunpaman, bilang isang romantikong lalaki, hindi niya tuluyang nilimot ang kanilang relasyon at nais pa din niyang makasama si Altantuya. Bilang solusyon, nakipag-ugnayan si Baginda sa isang abogado upang ayusin ang isang kasal kay Altantuya bilang formalidad lamang sa papeles, nang sa gayon ay manatili silang magkasama sa kabila ng pagiging lihim ng kanilang relasyon. Nang malaman ni Altantuya ang plano ni Baginda at natuklasan niyang itinuturing lamang siyang kabit, nagdesisyon siyang harapin ito. Noong October 2005, habang nasa Mongolia, nagpasya siyang magtungo sa Malaysia upang makipag-usap ng masinsinan kay Baginda. Kasama niya sa biyahe ang kanyang pinsan. Sa kasamaang palad, hindi naging ayon sa inaasahan ang kanilang pagdating sa Malaysia. Hindi nila makontak si Baginda na tila umiwas sa pakikipagkita sa kanya. Sa kabila nito, hindi sumuko si Altantuya. Sa mga sumunod na araw, nagtungo siya sa bahay ni Baginda at sumigaw sa harap ng gate upang makuha ang kanyang atensyon. Gayunpaman, patuloy siyang iniwasan ni Baginda na nag-iwan kay Altantuya na sumisigaw sa labas ng bahay. Sa puntong ito, tila karaniwang kwento lamang ito ng isang affair sa pagitan ng isang may asawang lalaki at ng kanyang kabit. Ngunit hindi nagtagal at ang kwento ay lumalim, naging isa sa mga pinakakilala at kontrobersyal na kaso ng krimen. Noong gabi ng October 19, 2006, bandang 7:00 ng gabi, nagpapahinga si Altantuya at ang kanyang pinsan sa kanilang silid sa hotel nang bigla siyang makatanggap ng tawag at dali-daling umalis. Tinanong siya ng kanyang pinsan kung ano ang nangyari at sumagot si Altantuya na ipinadala ng kanyang asawa ang isang tao upang sunduin siya at dalhin sa kanyang villa sa Damansara Heights. Hindi pa kailanman nakilala ng pinsan ang tinutukoy na asawa ni Altantuya. Nagpakita lamang si Altantuya ng isang litrato sa kanyang pinsan na kuha sa isang restaurant kung saan kasama niya ang 2 lalaki. Si Altantuya mismo, ang Deputy Prime Minister ng Malaysia na si Najib at ang Defense Ministry Advisor na si Baginda. Si Baginda ang pinaniniwala ang asawa na binanggit ni Altantuya. Subalit, alam ng pinsan na sila'y lihim lamang na magkasintahan, kaya't hindi na siya nagtanong pa. Nanatili siyang naghihintay sa hotel habang hinihintay si Altantuya na bumalik. Ngunit habang lumalalim ang gabi at hindi pa bumabalik si Altantuya, nagsimula ng mag-alala ang kanyang pinsan. Karaniwan, ilang oras lamang nawawala si Altantuya. Kaya't, nababahala, pumunta ang pinsan sa pulis upang iulat ang nangyari. Sa kabila nito, pinagdudahan ng pulis ang ulat ng pinsan, sinabing wala ito sa tamang pag-iisip at hindi pinaniwalaan ang kanyang kwento. Iginiit pa nilang hindi maaaring nasa Malaysia si Altantuya dahil walang record ng kanyang pagpasok sa bansa. Galit na galit ang pinsan dahil magkasabay silang dumating sa Malaysia at magkasabay nilang tinapos ang proseso ng immigration. Paano maaaring walang record ng pagpasok ni Altantuya? Determinado,
Hiniling ng pinsan sa mga awtoridad ng Malaysia na hanapin ang nawawala niyang pinsan. Tahasan niyang sinabi na ang kanyang pinsan ay kasintahan ng isang makapangyarihang tao sa politika ng Malaysia, si Baginda, at kilala rin nito ang Deputy Prime Minister na si Najib. Umaasa siyang ang impormasyon na ito ay magtutulak sa pulis na seryosohin ang kanyang ulat. Sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, pumayag ang pulis na magsimula ng investigasyon. Gayunpaman, habang tumatagal ang mga araw at naging linggo, walang anumang balita ang natanggap ng pinsan. Tila naglaho si Altantuya ng walang bakas. 3 linggo matapos mawala si Altantuya, noong November 6, 2006, nakatanggap ng tawag ang kanyang pinsan mula sa pulisya na nagsasabing maaaring natagpuan na siya. Sa una, nakaramdam ang pinsan ng ginhawa, ngunit ito ay mabilis na napalitan ng pagkabigla nang sabihin ng pulisya na natagpuan nila ang bangkay na pinugutan ng ulo. Nadiskubre ng mga awtoridad ang isang nakakakilabot na kaso ng pagpatay sa Shah Alam Forest Reserve na malapit sa Kuala Lumpur. Kalat sa buong lugar ang mga piraso ng buto at laman at sa ilalim ng mga ito ay natagpuan ang isang hukay na nasunog. Tumagal ng mahigit 8 oras ang pagsusuri ng mga awtoridad sa crime scene, kung saan nakolekta nila ang mahigit 40 piraso ng buto, kabilang na ang bahagi ng bungo, gulugod, anit, laman at buhok. Sa kabila nito, hindi nila nabuo ang buong katawan. May mga bakas din ng mga explosive sa lugar, kaya't nagduda ang mga pulis na ang biktima ay pinatay gamit ang mga pampasabog. Dahil sa matinding pagkawasak ng katawan, kabilang ang muka at kawalan ng anumang dokumentong pagkakakilanlan, naging mahirap para sa mga pulis na matukoy kung sino ang biktima. Nang suriin ng pulisya ang mga report ng mga nawawalang tao, napansin nila ang isang report tungkol sa isang nawawalang Mongolian na babae na nagngangalang Altantuya. Nakipag-ugnayan sila sa nag-report, ang pinsan ni Altantuya, upang kumpirmahin ang impormasyon. Sa huli, sa pamamagitan ng DNA test, nakumpirma na ang bangkay ay si Altantuya. Malinaw na isang karumal-dumal na kaso ng pagpatay ang naganap. Natuklasan ng mga awtoridad na ang explosive sa crime scene ay C4, isang material na hindi madaling makuha ng karaniwang tao at karaniwang ginagamit ng militar at pulis sa Malaysia para sa mga operasyong panglinis ng teritoryo. Bukod dito, ang crime scene ay matatagpuan sa isang liblib na lugar na humigit kumulang 1.2 milya ang layo mula sa pangunahing kalsada, na maaabot lamang gamit ang espesyal na 4-wheel drive na sasakyan. Dahil dito, naghinala ang mga pulis na maaaring sangkot ang militar sa insidente. Ayon sa testimonya ng pinsan ni Altantuya, dumalaw si Altantuya sa bahay ni Baginda bago siya mawala. Ngunit natuklasan ng pulisya na 4 na araw matapos ang pagkawala ni Altantuya, si Baginda mismo ay nagsampa ng reklamo laban sa isang Mongolian na babae na umano'y patuloy na nanghaharas sa kanya. Dahil sa insidenteng ito, naging pangunahing suspek si Baginda. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumitaw ang 2 iba pang posibleng sangkot. Sina Chief Inspector Azila bin Hadri, T. Corporal Sirul Azhar Umar, mga opisyal mula sa Malaysian Special Action Unit na nagsilbing bodyguard ni Deputy Prime Minister Najib. Nang maaresto sila, inamin nila na ilang araw bago mawala si Altantuya, nakatanggap sila ng utos tungkol sa isang aburidong babae. Sa maling pagkaunawa, inakala nilang Chinese ang babaeng iyon, ngunit si Altantuya pala na isang Mongolian. Ikinuwento ni na Azila at Sirul na sinabi sa kanila na ang babae ay may komplikadong background, posibleng isang espiya at kailangang harapin. Dahil dito, nagpunta sila sa hotel ni Altantuya upang maghintay. Ngunit nabigo sila sa kanilang unang pagtatangkang komprontahin siya dahil si Altantuya ay may kasamang 2 pang tao at ang hotel ay may matinding mga security camera, kaya't naging imposibleng kumilos. Ilang araw pagkatapos, noong October 19, ang araw na nawala si Altantuya, nakatanggap sila ng isa pang tawag mula sa kanilang mga superior na nagsabing ang Chinese woman ay nasa gate ng villa ni Baginda at kailangang asikasuhin. Naghiwalay sila ni Sirul at Azila, si Sirul kasama ang kanyang ex-girlfriend
ay pumunta sa villa upang hulihin si Altantuya, habang si Azila naman ay naghahanap ng off-road vehicle at nagplano na makipagkita sa kanila. Inamin ni Sirul at Azila na nang dumating si Sirul at ang ex-girlfriend niya sa villa ni Baginda, nakita nila si Altantuya at sa pilitang isinakay ito sa kanilang pulang kotse. Agad silang umalis upang makipagkita kay Azila sa isang napagkasunduang lokasyon. Habang nasa daan, tinawagan sila ni Azila at inutusan na maghanap ng isang liblib na lugar upang ayusin ang sitwasyon kay Altantuya. Dahil hindi nila makita ang angkop na lugar, nagpatuloy sila sa pagdadala kay Altantuya hanggang sa magkita sila ni Azila. Pinag-usapan nila kung saan at paano isasagawa ang krimen. Sa huli, nagpasya si Azila na dalhin si Altantuya sa isang malayong kagubatan, patayin siya gamit ang baril, at pagkatapos ay gagamitin ang C4 military explosives upang madali nilang maitapon ang katawan ni Altantuya. Matapos nilang makumpleto ang plano, pumunta sila sa bahay ni Azila upang kunin ang mga pampasabog. Inamin ni Sirul at Azila na pagkatapos ng paghahanda, umalis na ang ex-girlfriend ni Sirul at naiwan ang dalawang lalaki. Dinala nila si Altantuya sa Shah Alam Forest Reserve malapit sa Kuala Lumpur. Pagdating nila, kinuha ni Azila ang isang baril na may silencer at ibinigay ito kay Sirul. Inutusan siyang barilin ang biktima. Nang marinig ito, natakot si Altantuya at nagsimulang lumaban at magpanik. Pinigilan siya ng dalawang lalaki at pinilit na tanggalin ang kanyang mga alahas. Si Altantuya, habang nahaharap sa dalawang lalaki, ay walang magawa at patuloy na nakiusap na huwag siyang patayin. Ipinahayag pa na siya ay buntis sa anak ni Baginda at umaasang makakaligtas. Ngunit hindi ito nakapagpabago ng isip ni Azila at Sirul, na tumanggap ng kanilang mga utos mula sa kanilang mga superior, at nararamdaman nilang kailangan nilang tapusin ang misyon. Ayon sa kanilang pag-amin, pagkatapos ng pagbaril, agad na tinanggal ni Azila ang mga damit ni Altantuya at inilagay ito sa isang itim na trash bag. Ginamit nila ang isa pang itim na bag upang takpan ang ulo ng biktima upang maiwasan ang pagkalat ng dugo sa paligid. Inutusan ni Azila si Sirul na hawakan ang mga kamay ni Altantuya habang siya naman ang humawak sa mga paa, at magkasama nilang dinala si Altantuya sa mas liblib na bahagi ng kagubatan. Nang makahanap sila ng tamang lugar, kinuha ni Azila ang mga pampasabog at hinati ito sa dalawang bahagi. Ilalagay ni Sirul ang isa sa ulo ni Altantuya, habang si Azila naman ang maglalagay ng isa pa sa tiyan at mga paa ng biktima. Ikinabit nila ang mga detonator cords, umatras sa ligtas na distansya, at pinindot ang pampasabog. Ito ang mga pangyayaring inilarawan ni Azila at Sirul, ngunit binigyang diin nila na hindi nila personal na kilala ang babae at sila ay sumusunod lamang sa mga utos mula sa kanilang mga superior. Siyempre, ang pinakamahalagang tanong ay kung sino ang nagbigay ng mga utos. Si Baginda ba o baka ang isa pang lalaking nasa larawan na ipinakita ni Altantuya sa kanyang pinsan, si Deputy Prime Minister Najib? O baka may ibang tao na hindi pa kilala? Ang nakakatakot na aspeto ng kasong ito at ang mga implikasyon nito sa relasyon ng Mongolia at Malaysia ay agad na nakakuha ng pansin ng French investigative journalist na si Arnaud Dubus, isang Southeast Asia correspondent na kilala sa pagsisiwalat ng mga sensitibong kwento. Si Arnaud ay nag-ulat tungkol sa massacre sa Myanmar, ang rehimen militar ng Myanmar at ang kalagayan ng mga Rohingya. Tulad ng madalas mangyari sa investigative journalism, ang pagpapahayag ng katotohanan ay may kasamang malalaking panganib. Noong 2019, si Arnaud ay misteryosong nahulog mula sa isang tren sa Thailand at nananatiling hindi tiyak kung ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa ibang kaso ng pagpatay. Sa pagsisiyasat ni Arnaud tungkol sa kaso ni Altantuya, natuklasan niya ang mas komplikadong mga aspeto na mas malalim kaysa sa mga unang hinala. Ayon sa kanyang ulat, noong 2005, nagpunta sina Altantuya at Baginda sa Europa. Gayunpaman, hindi ito isang simpleng romantikong bakasyon. Pinaghihinalaan ni Arnaud na isa sa kanilang mga destinasyon ay ang France, hindi upang mamili o magpahinga, kundi upang talakayin ang pagbili ng mga military submarine. Si Altantuya,
na dalubhasa sa 4 na wika ang nagsilbing tagasalin ni Baginda sa mga negosasyon kasama ang mga arms dealer. Ang kasunduan ay konektado kay Baginda na kumakatawan kay Deputy Prime Minister Najib sa layuning makuha ang mga military submarine. Bagamat karaniwan sa isang Deputy Prime Minister na mga siwa sa pagbili ng kagamitang militar, ang transaksyong ito ay pinaniniwalaang hindi pangkaraniwan. Sinasabing sina Baginda at Najib ay nagplano na kumita mula sa kasunduan na may komisyong aabot sa 500 million euro mula sa French arms dealer. Di umano, ang malaking bahagi ng halagang ito ay ipinasa sa isang kumpanyang nakarehistro sa Hong Kong na pag-aari ni Baginda at ng kanyang ama. Ayon kay Arno, nang matuklasan ni Altantuya ang tungkol sa kasunduang ito, humiling siya na magkaroon ng bahagi sa komisyon. Nang tumanggi si Baginda, nagsimula siyang gambalain ni Altantuya ng walang tigil. Dahil dito, hindi na kinaya ni Baginda ang pressure, kaya't pinakiusapan niya ang Deputy Director ng Political Division ng Vision na malapit na kaalyado ni Najib upang maresolba ang sitwasyon. Bilang resulta, tinawag nilang espiya si Altantuya. Dinukot siya noong October 19 at kalaunan ay brutal na pinatay sa kagubatan. Ayon sa pagsusuri ng mamamahayag na si Arno, maaaring isummarize ang kaso bilang sina Baginda at Najib ay nasangkot sa katiwalian at si Altantuya ay humiling ng bahagi ng kanilang kita. Nang tanggihan ang kanyang kahilingan, nagbanta siyang mag-blackmail na kalaunan ay nauwi sa kanyang pagkamatay. Ang mga ebidensyang nakalap ng Malaysian Police ay sumusuporta sa mga natuklasan ni Arno at pinaniniwalaang si Baginda ang utak ng krimen na siyang nag-utos kina Sirul at Azila na isagawa ang pagpatay. Dahil dito, inaresto si Baginda at inakusahan ng utak sa krimen. Bagamat tila komplikado na ang kaso, hindi ito natapos doon. 7 buwan matapos matagpuan ang pinasabog na katawan ni Altantuya, opisyal na nagsimula ang paglilitis. Sina Sirul at Azila, mga Special Operations Officers, ay inakusahan ng pagpatay at sa korte, inulit nila ang kanilang mga pahayag sa pulisya, inamin ang kanilang pagkakasala. Samantala, si Baginda na inakusahan ng utak sa pagpatay ay mariing itinanggi ang mga paratang, iginiit na siya ay biktima ng panghaharas ni Altantuya at wala siyang kinalaman sa kanyang pagkamatay. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, naging sentro ito ng atensyon sa buong Malaysia, na nagbunsod ng malawak na spekulasyon at chismis tungkol sa katotohanan. Isa sa mga chismis ay nagsasabing ipinakilala ni Baginda si Altantuya kay Najib bilang isang mistress upang makakuha ng pabor mula sa kanyang superior. Ang larawan ng 3 na kumakain sa Paris na binanggit ng pinsan ni Altantuya ay madalas ituring na ebidensya ng pahayag na ito. Gayunpaman, may mga nagsasabing ang larawan na kumakalat online ay peke at hindi pa nailalabas ang tunay na larawan. Hindi nagbigay ng anumang pahayag si Baginda tungkol sa mga chismis na ito. Isa pang pangunahing personalidad na nasangkot sa kontrobersya ay si Deputy Prime Minister Najib, na mariing itinanggi na kilala niya si Altantuya. Pagsapit ng 2008, patuloy pa rin ang paglilitis at ang taon ding iyon ay mahalaga para sa Malaysia dahil ito ang taon ng general election sa kabila ng anino ng kontrobersyal na kaso ng pagpatay kay Altantuya. Tumakbo si Najib para sa posisyon ng Prime Minister at kahit naapektuhan ang kanyang reputasyon dahil sa kontrobersya, matagumpay niyang nalampasan ang pagiging Deputy Prime Minister at naging Prime Minister. Ngunit 3 buwan matapos siyang maupo sa pwesto, isang nakakagulat na pahayag ang lumitaw online na nagsasabing kilala ni Najib si Altantuya at may malapit silang relasyon. Ang pahayag na ito ay mula kay Bala, isang dating pulis na naging pribadong investigador matapos umalis sa serbisyo. Ayon kay Bala, inarkila siya ni Baginda bilang personal na bodyguard bago pa man mangyari ang pagpatay kay Altantuya. Sinabi ni Bala na hiniling ni Baginda ang kanyang serbisyo dahil sa patuloy na panghaharas ni Altantuya at ang kanyang trabaho ay protektahan si Baginda at itaboy si Altantuya. Sa pahayag ni Bala, hindi sa Hong Kong nagkakilala sina Baginda at Altantuya, kundi sa isang diamond exhibition sa Singapore. Dagdag pa niya, si Najib mismo ang nagpakilala kay Baginda kay Altantuya.
Ayon kay Bala, nagkaroon ng pag-uusap si Najib at Baginda tungkol sa relasyon nito kay Altantuya at binanggit ni Najib ang mga natatanging talent ni Altantuya. Pagkatapos nito, nagpunta silang tatlo sa Paris para maghapunan kung saan kuha ang kilalang larawan nilang magkasama. Sinabi rin ni Bala na minsang nabanggit ni Najib kay Baginda na sana ay matulungan nito si Altantuya sa pinansyal na aspeto. Dahil dito, madalas tumawag si Altantuya kay Baginda upang humingi ng pera. Sa simula, pumayag si Baginda sa mga kahilingan ni Altantuya at bumili pa siya ng bahay para dito sa Mongolia. Ngunit kalaunan, napagod si Baginda sa patuloy na pagpapadala ng pera at napagtanto niyang niloloko siya ni Altantuya at maging si Najib ay nadaya rin nito. Dahil sa kasunduan hinggil sa submarine, nagpasya si Baginda na itigil ang pagpapadala ng pera kay Altantuya na naging dahilan ng madalas na pagpunta ni Altantuya sa bahay ni Baginda, nagsisigaw at nag-ieskandalo. Ayon kay Bala na bodyguard ni Baginda, siya mismo ang umaawat kay Altantuya upang itigil ang kanyang ginagawa. Sa isang pagkakataon, umatras si Altantuya mula sa kanilang pagtatalo ngunit nag-iwan siya ng mensahe para kay Baginda. Ayon sa kanyang pakikipag-usap kay Bala, inihayag ni Altantuya na nangako si Baginda na bibigyan siya ng $500,000 bilang bahagi ng komisyon mula sa kasunduan sa submarine. Nang tanungin ni Bala kung bakit kailangan niyang humingi ng pera, ipinaliwanag ni Altantuya na ang bahay na binili ni Baginda para sa kanya ay naisangla ng kanyang kapatid, kaya gusto niyang mabawi ito. Sa araw na nawala si Altantuya, sinabi ni Bala na inutusan siya ni Baginda na bantayan si Altantuya hanggang dumating ang kanyang mga tauhan. Kalaunan, dumating ang isang pulang sasakyan at sa pilitang isinakay si Altantuya rito. Matapos ang pagkawala ni Altantuya, inaresto si Bala ng pulisya at ikinulong ng 7 araw. Habang nasa kustodya, humingi siya ng tulong kay Baginda na agad namang lumapit kay Najib para sa suporta. Ayon kay Bala, nakatanggap si Baginda ng text mula kay Najib na nagsasabing, "Nakipagkita ako sa hepe ng pulisya kaninang umaga. Maaayos din ang issue, kalma ka lang." Pagkatapos ng 7 araw sa kustodya, pinalaya si Bala matapos niyang pirmahan ang isang pahayag. Gayunpaman, napansin niyang wala sa dokumento ang anumang pagbanggit kay Prime Minister Najib. Matapos ilabas ni Bala ang kanyang pahayag, agad na nagdaos ng press conference si Prime Minister Najib upang muling itanggi ang anumang koneksyon kay Altantuya. Ngunit kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Naglabas si Bala ng pangalawang pahayag kung saan binawi niya ang lahat ng sinabi sa kanyang unang pahayag. Idineklara itong imbento lamang niya. Ilang sandali lamang matapos nito, bigla na lang naglaho si Bala at ang kanyang pamilya mula sa Malaysia. Natagpuan na lamang na sinalakay ang kanilang bahay at mula noon ay hindi na sila muling nakontak. Sa kalaunan, hindi rin nagawang tumestigo ni Bala sa korte. Sa puntong ito, 3 magkakaibang bersyon ng mga pangyayari ang lumitaw. Matapos ang ilang araw ng paglilitis, nagpasya ang korte na walang sapat na ebidensya upang mahatulan si Baginda, kaya't idineklara siyang walang sala at agad na pinalaya. Pagkatapos ng kanyang pagpapalaya, nagdaos si Baginda ng press conference kung saan itinanggi niya ang mga pahayag ng kanyang dating bodyguard at iginiit na walang koneksyon si Najib kay Altantuya. Pagkatapos makalaya ni Baginda, nagpatuloy ang paglilitis, ngunit ang atensyon ay nakatuon na ngayon kina Azila at Sirul, ang 2 taong inakusahan ng pagpatay kay Altantuya. Ang kanilang asal sa korte ay labis na nakakagulat. Habang ipinagtatanggol ang kanilang sarili, nagkaroon si Sirul ng emotional breakdown. Sinasabing sila ay ginamit lamang bilang mga scapegoat upang protektahan ang isang hindi pinangalanang tao na hindi kailanman ipinatawag sa korte. Ayon kay Sirul, wala akong dahilan para saktan ng biktima o kunin ang kanyang buhay sa ganitong kalupit na paraan. Mag-aapil ako. Ang korte ang may autoridad na magdesisyon sa aking kapalaran. Ngunit kung ako'y papatawan ng parusang kamatayan, ito ay nagpapatupad lamang ng plano ng ibang tao. Huwag niyo akong hatulan ng kamatayan. Bagamat iginiit ni na Azila at Sirul na sumusunod lamang sila sa mga utos,
hindi matatawaran ang mga ebidensya laban sa kanila. Pareho silang nahatulang guilty sa pagpatay at pinatawan ng parusang kamatayan. Labis ang kalungkutan ng kanilang mga pamilya nang marinig ang hatol, ngunit agad nilang piniling mag-appeal. Maging si Azila ay sinikap na aliwin ang kanyang pamilya habang hinaharap nila ang mabigat na hatol. Samantala, hindi nasiyahan ang pamilya ni Altantuya, partikular ang kanyang ama, sa naging desisyon. Naniniwala silang mas malawak at masalimuot ang kaso at ang tunay na may sala ay hindi lamang sina Azila at si Rul. Dahil dito, nagsampa sila ng civil lawsuit na nag-aakusa na ang kaso ay nagdulot sa kanila ng matinding emotional at psychological burden. Humihingi sila ng danyos na 100 milyong ringgit, katumbas ng $22 million laban sa 4 na partido, kina si Rul, Azila, Baginda at ang gobyerno ng Malaysia. Gayunpaman, umabot ng 13 years bago nagsimula ang paglilitis ng kasong ito. Samantala, sa gitna ng proseso ng appeal ng mga nahatulang lalaki, lumitaw muli si Bala sa isang panayam. Ibinahagi niya na matapos niyang isumite ang unang pahayag, nakatanggap siya ng babala mula sa asawa ni Najib na nagsabing nasa panganib ang kanyang buong pamilya. Ayon kay Bala, pinilit siyang bawiin ang kanyang unang pahayag at gumawa ng pangalawang pahayag. Dagdag pa niya, ang kanyang pamilya ay inilabas sa Malaysia. Unang dinala sa Singapore ng kapatid ni Najibs at kalaunan ay nagtago sa India. Ayon sa kanya, hanggat si Najib ay nananatili sa kapangyarihan, hindi siya makakabalik sa Malaysia. Noong mga panahong iyon, isang mahalagang pagbabago ang nangyari. Matapos mag-appeal sina Azila at si Rul sa kanilang hatol na kamatayan, nagpasiya ang appellate court na wala ni isa sa kanila ang may dahilan upang patayin si Altantuya. Dahil dito, binawi ang kanilang mga naunang hatol at pinalaya sila. Ang taon ng kanilang pagpapalaya, 2013, ay kasabay ng muling pagkahalal ni Najib bilang punong ministro. Sa panahong iyon, nagsimulang magsampa ng mga kaso laban sa mga kritiko si Najib gamit ang mga paratang ng sedition. Umabot sa pinakamataas na punto ang kapangyarihan ni Najib, ngunit nangangahulugan ba ito na walang mananagot sa pagkamatay ni Altantuya? Nang pinalaya sina si Rul at Azila, nagdulot ito ng matinding reaksyon mula sa publiko. Dahil sa malakas na pressure mula sa mamamayan, nagsampa muli ng appeal ang prosecution at muling ibinasura ng korte ang kanilang desisyon. Inireinstate ang kanilang mga hatol na kamatayan at naibalik ang kanilang pagkakasala sa pagpatay. Agad silang hinuli ng mga pulis, ngunit nakatakas si Rul patungong Australia at si Azila lamang ang nahuli. Bagaman humiling ang mga autoridad ng Malaysia na ipa-extradite si Rul mula sa Australia para litisin, hindi pumayag ang Australia dahil sa kanilang pagtutol sa parusang kamatayan, kaya nagkaroon ng matagal na hidwaan sa extradition ng dalawang bansa. Noong 2018, nakaranas ng malaking pagbabago sa politika ang Malaysia. Ang UMNO Party, na namuno sa bansa sa loob ng 60 years, ay napatalsik sa ilalim ng pamumuno ni Najib dahil sa pagkakaksangkot sa iskandalong pandarambong ng 1MDB. Ang 1MDB, One Malaysia Development Berhad, ay isang pondo na pag-aari ng gobyerno ng Malaysia na itinatag noong 2009 upang magsagawa ng mga pamumuhunan at magsulong ng ekonomiyang pag-unlad. Ngunit naging controversial ito dahil sa mga alegasyon ng katiwalian, money laundering, at maling pamamahala ng pondo. Ang oposisyon, ang Hope Alliance Party, ang nagtagumpay sa halalan. Si Najib mismo ay inaresto dahil sa mga kasong pandarambong. Sa kaso ni Altantuya, pagkatapos mawalan ng kapangyarihan si Najib, nagdeklara si Azila na handa siyang isiwalat ang mga detalye ng kaso kapalit ng ganap na amnesty mula sa bagong gobyerno. Narito ang buod ng pahayag ni Azila. Ang mga utos na nagmula kay Najib ay naging dahilan kung bakit kumilos sila ni Rul ayon sa kanyang mga tagubilin. Inilarawan ni Najib si Altantuya bilang isang banyagang espiya at banta sa pambansang seguridad. Sa isang pagpupulong, tinalakay ni Najib ang plano ukol sa pagpatay kay Altantuya. Ipinadala siya ni Najib sa armory ng Special Action Unit ng pulisya upang kumuha ng C4 na mga explosives. Sa unang paglilitis,
ilang mahahalagang ebidensya ang hindi isinama at hindi na ilahad sa korte. Ipinangako ni Najib na tutulungan sila sa lahat ng aspeto, kabilang na ang pagbibigay proteksyon mula sa anumang pag-uusig. Bagamat si Najib ay kasangkot sa iskandalong 1MDB, nanatili siyang malaya sa mga panahong iyon. Pagkatapos ng pahayag ni Azila, agad na tumugon si Najib na nagsabing ang gobyernong Hope Alliance ay nakikipagsabuatan kay Azila upang siya ay pabagsakin. Nag-post din si Najib sa Facebook na ang mga explosives na natagpuan sa lugar ng insidente ay mga PETN at RDX na ginagamit sa pagmimina at construction, at hindi C4 tulad ng unang iniulat. Noong 2019, nagsimula na sa wakas ang kaso ng kompensasyon na isinampa ng ama ni Altantuya na nagkakahalaga ng 100 milyong ringgit matapos ang 13 years. Ayon sa ama ni Altantuya, pagkatapos niyang malaman ang pagkamatay ng kanyang anak, nagsagawa siya ng sarili niyang investigasyon. Natuklasan niya ang isang bank transfer na nagkakahalaga ng $18,000 mula kay Baginda papunta sa bank account ni Altantuya. Bukod pa rito, natagpuan din niya ang isang resibo ng alahas na nagkakahalaga ng 18,000 Hong Kong dollars na binayaran din ni Baginda. Gayunpaman, ito ay maaaring magpatunay lamang ng mga financial transaction, hindi ng isang romantikong relasyon sa pagitan nila. Bago mawala si Altantuya, naalala ng kanyang ama na naghapunan sila sa isang restaurant. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Altantuya na balak niyang pumunta sa Malaysia kinabukasan upang hanapin si Baginda. Hindi sigurado ang kanyang ama kung ang tinutukoy niya ay si Najib o Baginda. Inihayag ni Altantuya na mayroon siyang relasyon sa isang makapangyarihang tao na tinawag niyang Binda, na tumutukoy kay Baginda. Ibinahagi rin niya na layunin niyang humingi ng pera mula rito para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Habang nasa restaurant, pumunta si Altantuya sa banyo, at habang wala siya, tumunog ang kanyang telepono sa kanyang bag. Binuksan ito ng kanyang ama upang tingnan at natagpuan ang litrato ni Altantuya kasama ang isang lalaki, ngunit hindi niya maalala kung sino ang lalaki. Isang pulis na nag-imbestiga sa kaso ang nagpresenta ng nakakagulat na ebidensya. Ayon sa mga dokumento ng Police Reporting System, noong araw ng pagkawala ni Altantuya, bandang 1:08 p.m., nagpunta si Altantuya sa police station. Ayon sa dokumento, ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Malaysia ay upang makipagkita kay Baginda. Kapag natanggap niya ang perang ipinangako ni Baginda, babalik siya sa Mongolia. Binanggit din sa report na kung may mangyaring masama sa kanya, dapat hanapin si Baginda. Noong December 8, 2020, tinanggihan ng Korte Suprema ng Malaysia ang appeal ni Azila na humiling ng bagong paglilitis at pagsusuri ng kanyang sentensya, kaya't pinagtibay ang kanyang parusang kamatayan para sa pagpatay kay Altantuya. Noong September 2023, inilipat siya sa Sungay Buloh Prison bilang huling hakbang ng bilanggo sa death row. Noong October 10, 2024, pinapalitan ng Korte Suprema ang parusang kamatayan ni Azila at ginawang 40 years na pagkakulong at 12 hagupit ng latigo. Ipinahayag ng ama ni Altantuya ang kanyang suporta sa pagbabawas ng sentensya sa pamamagitan ng isang liham. Noong January 2016, itinanggi ni Sirul Azhar na sangkot si Najib Razak sa kaso ng pagpatay. Pagkalaya niya mula sa detention noong November 2023, sinabi ni Sirul na binayaran siya ng kanyang dating abogado ng humigit kumulang $200,000 upang itanggi ang pagkakasangkot ni Najib, na tinanggi naman ng abogado. Noong July 11, 2024, ipinag-utos ng korte na magbayad ang 4 na akusado ng 5 milyong Malaysian ringgit o $1.1 million na danyo sa pamilya ni Altantuya. Ang kaso ng pagpatay kay Altantuya Sharibu ay hindi pa ganap na nalutas. Sina Azila Hadri at Sirul Azhar Umar ay nahatulan, ngunit may mga kontrobersya tungkol sa pagkakasangkot ng mataas na tao tulad ni Abdul Razak Baginda. Bagamat ipinag-utos ng korte ang danyos para sa pamilya ni Altantuya, patuloy pa ring tinatanggihan ni Najib Razak ang anumang koneksyon sa kaso, at maraming aspeto ng insidente ang hindi pa rin malinaw. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kasong ito,
at sisikapin naming ihatid sa inyo ang mga bagong kaganapan kung sakaling may lumabas na bago. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Maria Ann Rey, Chea May Dapal, Loy Valiente ng Kingdom of Saudi Arabia, Evelyn Jonas, Rose Enciso ng Hong Kong, Josefina Mercado, Julie Claros, Glenda Comawas ng Manila, Vilma Gonzalez Tioto, Anwar Selcad, Amalia Kanamaru, Lexi, Julie Claros. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.